Hi mga katanaw, nandito po tayo ngayon sa Paradise Farm. Naglalakad po tayo dito sa pinakamin road namin mula sa gate. Papasok po tayo doon sa sentro ng Cobo. Ito po yung aming daan. Yan po yung aming daan punta sa Cobo. Tapos naman po yung aming daan papuntang gate. Mahangin po ngayon dito, medyo malamig ang panahon. Yan po, pupunta po tayo doon sa pinakasentro natin. Lalakad po tayo. Samahan niyo po ako sa paglalakad natin. Ito po, kasama ko po si Bagras. Bagras po ang pangalan namin diyan sa asong yan. Noon umunan sa akin. Yung iba pong mga aso, wala po nandoon, nakahiga sa gate. At ito lang po ang sumama sa akin. Mayroon pang isa atang yun nauna na. Yan po yung mga kahoy dito. Pangalan ng kahoy na yan ay Bagras. Taas po siya, oh. Taas pong Bagras ang pangalan. Marami pong mga halaman po rito. Mayroon pong nyug, saging, at mga mangga. Yan. Nakalampas na po tayo sa mangga na Artuito. Yung iba-ibang klaseng mangga ron. Dito po tayo sa tapat ng tangke. Ito pong tangke ito, punduhan po namin ng tubig. Galing po sa barangay ang tubig dito. Tapos salin dyan. Tapos nagsusuporta sa amin dito sa lahat ng pangdilig namin sa bahay at inumin ng mga kambing. Yan po ang nagsuporta ng tangke. Tuloy-tuloy po tayo. Ito po naman mga kahoy. Ito po ay Melina. Mayroon pong Nara. Ayan. Nara po yan. Ito namang dalawang ito. Melina. Taas na. Ito naman po yung daan sa sentro namin. Yan. Ito dito. Yan. Yan po. Daan po namin doon sa pinakagitna. Gitna ng kapihan. Yan po yung daan namin doon. At yung tuloy-tuloy po sa daang yan. Doon sa Cobo. Tayo po. Ito po yung daang Pakubo. Sa pinakasentro namin, tinatawag naming plaza. Ito na po yung rest house na siya. Dito sa Paradise Farm. Dito na po tayo. Malapit na po tayo sa plaza. Sinasabi ko sa inyo. Ito naman po yung house number 1. Dating rest house desierto. Yung nadaanan natin, yun po pangalawa. Yan po. Tuloy lang po tayo dito. Dito po sila.
Kukunin Dwayne. Papaya. Ba ngayon, Huwebes ano? Ano ba ngayon? Huwebes. Kuha pala ng kalakal na yan ano? Yun po, kukunin po yung kalakal namin ngayon. Mangalakal pa rin po sila ng prutas. Ito po yung aming pinaka-plaza. Yan po yung aming pinaka-plaza dito sa Paradise Farm. Tapos yan po naman ang budiga namin. Yan po namin i-stock yung mga kalakal namin. Yan po ang kalakal po namin. Saging lang muna. Mga kalakal pa po sila. Ito mga saging namin. Ayan. Saka ayan saba. Yan pa po ang kalakal lang namin. Yan po si Emily, siya po ang tagalinis po rito sa plaza namin. Tapos sa nursery, siya po ang nagdidilig ng mga halaman. Si Emily Delphine Torres. Taga saan ka ba, Emily? Kapis. Taga Kapis daw si Emily. Mula dito hanggang doon sa inyo, magkano ang pamasahe sa barko? Puro po mga 2,000 na higit. 2,000 mahigit? Sabi po yung mura-mura, tataga naman po yung panahon. Okay. Yun daw po, 2,000 raw mahigit yung Sa amin, walang pamasahe. hindi na po siya makauwi sa kanila kasi wala raw pamasahe. Ha? Ano na? 1898. 1898 ka pumunta rito sa Luzon. 1898. 1898 po. Ba yun ang hindi ko alam. Yan po ang sinasabi ni Emily. Hindi raw siya makauwi sa kanila kasi walang pamasahe. Wala, hindi ako po makauwi, walang pamasahe. Oh. Dami ko po anak, ani. Dami raw siyang anak. 6. Buhay pa ngayong mga magulang. Patay na po, patay na po. Patay na lahat. Ay, sino pang uuwian mo doon? Kapatid, Shahin. Saka, ayun, Shahin, Oh. kapatid. Dahing at kapatid na lang. Opo. Ayun po. Nakakawa po ang sitwasyon ni Emily. Tiyagang buhay dito. Maawa naman kayo sa akin kasi Ay, tiyagang napasok po rito sa Paradise Farm para lang po mayroon silang mga tustos sa kanilang mga pagkain at anak mag-aaral. Yan po ang trabaho po niyan dito. Minsan all around po yan, mayroon nagtatanim ng halaman, namimitas ng kape, kung ano-ano ho pong ginagawa niyan. Yan, masipag po yan si Emily Delphine. Ito po yung aking pinakabahay dati, bigay ni Sir sa akin. Tapos ngayon, kubo ko na lang to.